Alamat ng Bayugo. Sinasabi na noong araw, bago pa dumating ang mga Kastila, ay marami na ang ayaw tumira sa nayong ito dahil sa ang daang tumutunton dito ay hugis tea na nagbababala ng kahirapan. Bukod rito, ay pinaniniwala ang maraming tikbalang, tiyanak at aswang ang lumalabas rito. Isang araw, isang matandang nagngangalang Kulas na taga-Malhakan ang nagtungo rito upang kumuha ng anting-anting at nagtagumpay naman siya. Dito na nanirahan si Mang Kulas at mula noon ay marami ng mga pamilya ang sumunod sa kanya. Sinasabing ang ngalang Bayugo ay nagmula sa isang uri ng kawayan na kung tawagin ay Bayugo o Bayugin na noon ay masaganang nakapaligid sa baryong ito. Kaya't ito na ang itinawag sa baryong ito. Naging tradisyon rin ang paggawa ng mga bakya noong araw, subalit sa ngayon ay nadagdag na ang gawaan ng mga fancy at mga headband. Marami rin ang mga anak ng Bayugo ang ngayon nakarating na sa ibayong dagat at tumutulong sa dollar economy ng ating bansa. At mula noon, patuloy pang dumarami ang mga taong naninirahan at masayang namumuhay ang bawat isa. Ang kalupaan ng Bayugo ay may kakaibang hugis. Kung titingnan natin ito mula sa itaas, ito ay nagmimistulang hugis tea. Kung ikaw ay magmumula sa bisita ng Bayugo, sa gawing kanluran nito ay ang daan patungong barangay ng Lungos. Sa gawing silangan naman ay ang papuntang barangay ng Bangkal at sa gawing hilaga nito matatagpuan ang kalsada papuntang barangay ng Gasak. Hindi lahat ng nakatira sa Barangay Bayugo ay tahal na mamamayan nito. Marami ang nagmula sa iba't ibang barangay at bayan ng Bulacan at iba pang mga lalawigan. Sa kasalukuyan, may tinatayang humigit kumulang 18,900 na ang mga taong naninirahan dito. Tanongin lang po namin kayo, Nay, kung ano po ang pangalan nyo at ilang taon na po kayo. Victorina Sibilia. Kayo po si? Victorina Sibilia. Victorina Sibilia. Ilang taon na po kayo, Nay? 89 na. 89 po. Gano'n na po kayo katagal naninirahan sa Bayugo? 1970 po kami na nalipat dito kasi dati sa Gasak kami. 1974 po. 70. Bali, ano po? 24 naman ang Mars. Ako. Ano po ang mga karanasan nyo po dito sa barangay po natin, dito po sa Bayugo? Ano po ba masasabi nyo sa barangay po natin? Dito ba, ano naman, kasi bukod meron doon kami natira sa labasan. Ngayon, tahimik naman. Kaya lang dito sa loob, siyempre hindi nawawala yung mga misura. Ang tawagin nga yan dati, ulong walang Diyos. Ang tawagin. Sabi na lang, medyo at ang mga tao na nagbinyag ng gano'n. Tapos nung mga mag-iisang taon na nalipat na ang yan Ano po ang pinakapangunahin nyo pong naging hanap buhay po dito sa Bayugo? Ay, labada ako. Kayo po ay naglalabada. Ano naman po hindi nyo makakalimutang experience po dyan sa lugar po ninyo sa Pulong Walang Diyos? Ano kami dyan eh. Siyempre, hindi makakita dito ganyan. Siyempre, pag kayo nagkakaroon, ingay mo. Siyempre,
magkakaroon ng pangamba. Pero tahimik naman, hindi naman kami naaano dyan. Nung Ika ba... nga eh, siguro yun eh, nasa namamahayan, nasa nakikira. So, kapay matulog, di ba yan? Nung unang dating po kayo dito sa barangay natin sa Bayugo, ano po, paano nyo po ilalarawan ng Bayugo po nun? Ano po ba, dati na po bang may Northfield po dyan? Ano po, Wala yan. ano po nakita nyo po? Yan, palaisdaan yan. Palaisdaan to. Paligita yan, palaisdaan yan. At yung ilog na yun, yung malinis yun. Hindi ganyan. Noong araw na kami nakasirisagas ako, doon kami lang huhulit at talangkay. At saka yung mga ipon. Malinis yan nung araw sa ngayon na naging bago yan. Noong una, tulad ng mga karatig baryo ng Bayugo, pangingisda at paggawa ng bakya ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan dito. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala sa isip ng mga mamamayan at pamamasukan ang naging prioridad bilang hanap buhay ng mga taga rito. Sa May Kawayan sa Bulacan, pahirapang mapasok ang dalawang barangay na nalubog sa halos 4 na talampakang taas ng baha. Nakatutok doon live si Bam Alegre. Bam! Mel, hanggang sa ngayon, hirap ngang pasukin yung dalawang barangay na yan, ng Bayugo at ng Longos, dito sa May Kawayan, Bulacan. Pero kaninang umaga, napuntahan natin ang mga lugar na yan kasama ang Kapuso Foundation at nakamusta natin ang mga residenteng ito. Narito ang ulat. Dala ng madalas na pagbaha sa lugar na ito, isa sa mga naging ikinabubuhay ng mga mamamayan ay ang pagmamaneho ng trike o mas kilala sa tawag na padjak o tricycle. Ipinakikita lamang ito na kasabay ng pagbabago ng kapaligiran ay ang pagbabago ng pamumuhay at ikinabubuhay ng mga mamamayan. Isa sa patuloy na pinagtutuunan ng pansin ay ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan sa barangay ng Bayugo. Tulad ng ibang mga barangay sa May Kawayan, mayroon ding iba't ibang relihiyong kinabibilangan ang mga mamamayan nito. Mayroong kapilya para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bisita para sa mga Katoliko, moske ng mga kababayan nating Muslim, United Methodist Church para sa mga kaanib nito. Hindi rin papahuli ang mamamayan ng Bayugo pagdating sa iba't ibang mga larangan. Kilalanin natin ang mga pinagmamalaking personalidad na nagmula rito. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Tagal din natin. Mahigit 3 dekada ng pagbibigay ng di malilimutang mga awitin. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Mamahalin kita maging sino ka man. Mahigit 3 dekada ng pamamayagpag sa industriya ng musikang Pilipino. Benito Morales Lifetime Achievement Awardee, Mr. Ray Panela. Mahigit 3 dekada ng pagiging idolo at inspirasyon sa maraming kapamilya. Tayo'y magsayawan, makigalaw sa tugtugan. Bata man o matanda, makipagyugyugan. Ubus na naman, basilin ang iyong gamitin, nang di kayo nabibitin.
Shampoo dito, shampoo dyan, healthy hair ating yaman. Shampoo dito, shampoo dyan, mas abot kaya ng bayan. Sulit ang Vaseline. Ready na ba kayo? Eto na ang umiinit, umaapoy, lumiliyab na performance. Ang tanong muna, TJ, ikaw, handa ka na ba? Handang-handa na po. Handang-handa na si TJ. Okay, please welcome our big shot fire dancer, TJ!